Paano malalaman kung totoo o peke ang Mark of the Beast? Kung maghahanap ka ngayon ng mga topic tungkol sa Mark of the Beast, halos milyon na ang makikita mo. At pawang lahat ay mga teorya lamang, walang katotohanan. Pwedeng ang Mark of the Beast ay vaccine, isang Muslim, pagsamba ng linggo, o microchip. Ngayon, pag-aralan natin ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Mark of the Beast, na halos ang karamihan ay nalilito sa pagkaunawa nito. Malamang ito ay pinakamahalagang propesiya sa Biblia na mahalagang pag-aralan. Sa bidyong ito ay pag-aaralan natin paano ba malaman kung tunay o peke ang Mark of the Beast. Maraming tao ngayon ang nawawala na ng kapanatagan at may takot sa mga nangyayari sa paligid na malapit na ang katapusan ng mundo. May mga tagutom na, mga salot o kasakitan, mga digmaan at kaguluhan na siya nagsasabing nalalapit na nga ang katapusan ng mundo. Na kahit ang mga di-Kristiyano ay nakikita na nila na ito na nga ang katapusan. Ang unang kadahilanan kung bakit ginawa ang bidyong ito ay upang hindi takutin ang mga tao, kundi upang bigyan ng kaalaman patungkol sa mga darating na panahon at tulungang mabuo sa inyo ang espiritu ng pagiging kalmado at pananampalataya. May 5 pangunahing katangian ang Mark of the Beast. Maliban na wala o kulang ng nasabing katangian ang isang inaakala mong Mark of the Beast, ito ay hindi totoo o isang hinala lamang o gawang may sabwatan ng mga grupo na gustong lamang takutin ang mga tao. Sinasabi sa Isaiah 8:12-14, sinabi niya, huwag kayong maniwala sa sabwatan na sinasabi ng bansang ito. Huwag kayong matakot sa kanilang kinatatakutan. Ngunit si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang dapat ninyong kilalanin bilang banal. Siya ang dapat ninyong igalang at dapat katakutan. Sa 2 kaharian ng Israel, siya ay magiging isang sanktuaryo, isang batong katitisuran, bitag at patibong para sa mga naninirahan sa Jerusalem. Kaya huwag basta-basta maniwala sa gawa lamang ng tao, bagkus ay basahin ang inyong Biblia upang maunawaan mo ang paparating na Mark of the Beast. Gaya ng nabanggit, may 5 pangunahing katangian ang Mark of the Beast. Una, ito ay walang kapatawarang kasalanan. Makikita natin sa Revelation 14:11. Ang sabi dito, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Makikita natin na ang mga natatakan ng kanyang pangalan, Mark of the Beast, ay paparusahan araw at gabi. Sa sandaling meron ka na ng Mark of the Beast, wala nang balikan ito. Parurusahan ka ng araw at gabi. Hindi pwede magpamarka ka pa para lang mabuhay sa panahon ng kahirapan. Tapos, magsisisi ka at babalik sa Diyos. Hindi na ito pwede. Sa sandaling ginawa mo ito, ikaw ay sinumpa na para parusahan. Sabi sa Marcos 3:28-30, tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglabastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Ang pagtanggap sa Mark of the Beast ay paglapastangan sa banal na espiritu ng Diyos. Kaya wala na itong kapatawaran. Paano kung hindi ko alam na may marka na pala ako?
malabong mangyari yan. Na hindi mo alam kung may marka ka na. Dahil kapag nahayag na ang Antikristo at naupo sa templo ng Diyos, siguradong mamimili ka kung sino ang iyong paglilingkuran. Ang Diyos ba o ang Antikristo? Kaya walang dahilan upang hindi mo malaman kung ito ba ay mark of the beast na o selyo ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ikalawang palatandaan. Ito ay may kaugnay sa pagsamba sa halimaw. Maraming talata sa Biblia ang nagsasabing kapag may mark of the beast, kailangan mong sambahin ang halimaw at ang larawan nito. Sa Pahayag 14:11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga naratakan ng kanyang pangalan. Sa Pahayag 14:9, at sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay. Sa Pahayag 16:2, kaya umalis ang unang anghel at ibinuo sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Sa Pahayag 19:20, nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng mga halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad ng propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Kaya, kung ang inakala mong mark of the beast ay walang kaakibat na pagsamba, hindi pa ito ang tunay na marka. Kailangang mahayag muna kung sino ang Antikristo na siyang larawan na sasambahin. Sa oras na mahayag na ang Antikristo sa mundo, ang lahat ng nilalang ay kailangang pumili kung sino ang kanyang sasambahin, ang Diyos ba o ang Antikristo. Sa mga hindi nagmamahal sa katotohanan, sila ang madaling madaya sa pamamagitan ng kapangyarihan at mga kababalaghang gagawin ng Antikristo. Tandaang hindi ito isang larong nakataya sa desisyon mo ang iyong kaluluwa kung sino ang iyong paglilingkuran, ang Diyos ba o ang Antikristo. Paano mabubuhay kung wala kang marka o mark of the beast? Dito patutunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, gaya ng ginawa niya nang ilabas niya ang bayan ng Israel sa Ehipto. Pwedeng maulit ang pagpapadala niya ng mana, pagpapadala ng mga pugo at pagbukal ng tubig sa bato. Huwag natin limitahan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi man mangyari yon at mamatay tayo sa gutom, ay pakinabang pa din, dahil makakapiling na natin ang ating Diyos magpakailanman. Ikatlong palatanda. Ito ay ang pangalan o numero ng beast. Ang mark of the beast ay may kaakibat na pangalan o numero. Makikita ito sa Pahayag 13:18. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Hindi na kailangan pa ng malalim na paliwanag dito dahil ang mark of the beast ay numero ng isang tao. Ikaapat na palatandaan. Ito ay kamay at noo. Ito ay isang matagal ng kautusan na matatagpuan pa natin sa Lumang Tipan. Sa Deuteronomio 6:4-8. Sabi dito, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas.
Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Makikita natin dito na ginamit din ng Diyos ang kamay at noo bilang tanda ng kanyang kautusan kung saan natin ilalagay ito. Ipulupot sa kamay at itali sa noo. Ang parang ito ay ginaya lang ni Satanas dahil gusto niyang linlangin ang mga tao sa pamamagitan ng pagkopya ng magandang plano ng Diyos. Kung meron tayong mga anak ng Diyos na palatandaan sa kamay at noo o seal of God, meron din si Satanas na palatandaan sa kanyang mga nilinlang sa kamay at noo na mark of the beast. Kilalanin natin na ang Diyos ang hari sa pamamagitan ng ating kaisipan at gawin natin ang mga kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kamay. Ang mark of the beast ay ang panata ng isang katapatan kay Satanas at pagtanggi mo kay Jesus na sa sandaling tanggapin mo ito. Walang pinipili ang mark of the beast, maging hamak o dakilang tao, may hirap o mayaman nila lang, alipin o mayaman. Ito ay makikita sa pahayag 13:16. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Iisa lamang ang hangad ni Satanas, kundi ang higitan at maging pinakamataas sa lahat, maging Diyos at sambahin ng sangkatauhan. Ang ikalimang palatandaan, ito ay may kaugnay sa pagbili at pagbebenta, buying and selling. Dito, makikita natin na ito ay paraan upang makontrol ang lahat at sapilitan sumamba sa isang nilalang. Ito ay tungkol sa pagsamba kay Satanas, pagkontrol sa mga tao papunta sa pagsamba kay Satanas. Tandaan, ang mga sumusunod na palatandang ito ng mark of the beast upang malaman mo ang pagkakaiba ng tunay sa peke. Kinakailangan mayroon ng isang sinasabing mark of the beast na mga sumusunod ng palatandaan. At ito ay ang walang kapatawarang kasalanan, may kaugnayan sa pagsamba, noo at kamay, pangalan at numero ng halimaw, at may kaugnayan sa pagbili at pagbebenta. Kung sakaling wala ni isa man o kulang ng katangian ang inaakalang mark of the beast, nangangahulugang ito ay huwad o peke at hindi pa ito ang mark of the beast. Okay, salamat sa panonood po sa ating video. Kung kayo po ay may natutunan, huwag niyo pong kakalimutan na pindutin po ang subscribe button. At kung kayo pinapagpala ng video ito, ay pwede niyo rin po itong ibahagi sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod pong mga video natin.